KMJM na yan. Ako po ang inyong Kastayan, John Leo Del Mundo, at narito na ang mga tampok naming kwento para sa inyo ngayong gabi. Ano kaya ang sustainable development? Sustainable development is yung dapat kung ano yung mga resources. Ano kaya ang mga programang inilunsad? Ano nga ba ang sustainable development at ano ang pakinabang nito sa mga tao, sa ating buhay at sa bansa? Dito sa Siyudad ng Naga sa Camarines Sur, sa Barangay Mabolo, umaga pa lamang ay nag-aasada na si Mang Zacarias ng kanyang mga pananim. Pagtatanim ng pechay at mga palayan ang kanyang ikinabubuhay. Iyo kan man, 40 kilo o kaya. Kung saan sa pagtatanim niya ng mga gulay at palay na ilan sa pangangailangan ay natitiyak ang sustainable development. Ang sinasabi namin na sustainable development is yung dapat kung ano yung mga resources na meron itong na-enjoy ng current generation. Dapat sana yung susunod na generation enjoy nyo rin ito. So kumbaga binabalanse ba natin yung paggamit mo ng resources? Kasi dalawang bagay yan ginagamit mo yung resource or wini-waste mo yung dumadagdag ka sa pag-deteriorate. Ilan sa mga pangunahing resources ay ang matabang lupa, tubig, araw, hangin, mga hayop at halaman, kung saan ito ang pinagkukunan ng mga pangangailangan. At isa na nga sa mga limbawa ang pamumuhay ni Mang Zacarias kung saan ito'y nagpapakita ng konsepto ng sustainable development. Kung saan tumutukoy sa pag-unlad na tumutugon sa mga pangangailangan ng kasalukuyang henerasyon na hindi na ikokompromiso ang kakayahang tugunan ng susunod na salinlahi ang kanilang pangangailangan. Ito rin ay tumutukoy sa paraan ng patuloy na pag-aalaga sa lipunan, ekonomiya at kapaligiran habang patuloy ang pag-unlad ng bansa. Ito ay matatamo sa pamamagitan ng responsableng paggamit ng mga likas na yaman sa kasalukuyan at pagtitiyak ng mapagkukunan pa rin sa hinaharap. Ngunit, may mga hamon sa pagtamo ng sustainable development tulad ng kahirapan. Sa Pilipinas, sa taon ng survey na isinasagawa ng Philippine Statistics Authority o PSA, ang poverty incidence ay umabot ng 50% of Filipino families sa ikalawang semestre ng 2023. Mula 18.7% sa nakaraang taon. Kaya may mga programa at proyektong inilunsad ang ating gobyerno at ating mga barangay upang matamo ang sustainable development. Programa ang city, piga-adapt na lang ang farmers maigdi sa barangay. Nagtatao sinda ng mga banhi, mga abono, ay sa mga gamit sa pag-uma, igdi sa mga farmers, mga ngayon. Ano ko yung pagkukuha ng pagtataw mga bani, abono, tapos yung mga medisina, lahat yung DA, ngayon man na nakukan yung mga parauma. Noong Setyembre 10, 1971 nang nilagdaan ng dating Pangulong Ferdinand Marcos ang Code of Agrarian Reform of the Philippines bilang batas na nagtatag ng Department of Agrarian Reform o DAR. Layunin ng proyektong ito na itaguyod ang kahalagahan ng pagsasaka sa lungsod at bigyan ng kapangyarihan ang mga naninirahan na magkaroon ng isang alternatibong mapagkukunan ng kita sa pamamagitan ng pagtatanim at pagbebenta ng sariwang gulay. Dahil sila ang sektor na susi para malutas ang problema sa kahirapan at kagutuman ng bansa. Salamat! May naramdamang kakaiba ang isa nating kaasteyan. Pakiramdam na hindi maganda tungkol sa sustainable development. Ano nga ba ang mga solusyon at programa na inilunsad para rito? May nararamdaman kong kakaiba tungkol sa sustainable development.
Nakakaramdam akong mga problema na kailangan matugunan, katulad ng edukasyon, kagutuman, kahirapan, at climate change. Sa nababagong klima at panahon ng tag-ulan, kumusta na kaya ang sustainable development ng bansa? Isa sa mga binabantayan ng gobyerno ay ang ma-maintain ang sustainable development sa green area ng bansa. Nagparauran o man, Ilan sa mga problemang kinakaharap nila ay ang kakulangan sa o medisina o kaya abono. Isa pa sa mga farmer ay si Mang Danilo na nagpaunlak ng masaganang ani, kung saan kinakailangan pang tumawid ng ilog. Araw ko nung nagbubusok ang paro, pag inuran, halos na aapektuhan yan ang burak ang paro, pero nakukuha na kaya kung minsan nagiging maatang paro dahil sa uran. Isa ang Pilipinas sa nag-adopt ng SDG o Sustainable Development Goals ng United Nations, kabilang sa SDG ang wakasan ang kahirapan at kagutuman sa mundo. Sa Pilipinas, nananatiling mababa ang sektor ng magsasaka, pero ayon sa mga eksperto, sila ang susi upang tuluyang umahon sa hirap ang bansa. Kuning pagtataw mga bani, abono, tapos yung mga medisina, na haling yung man na nakukan ng mga parauma. Upang maabot ang Sustainable Development Goals, may mga programa at proyekto sila para rito. Sa 17 layunin, isa ang climate action dahil sa climate change na kung saan ang epekto nito sa bansa ang isa sa pangunahing problemang kinakaharap ng Pilipinas. Waste segregation, kakay ko kami ng waste segregation management about sa itong mga pakinabangan na basura, sa kasaday mga pakinabangan ng basura. Sain, kakaroon na kami ng garbage collector, kakaroon na yung MRF, yung Materials Recovery Facility. Doon namin isi-segregate yung mga plastic na, yung mga bagay-bagay na basura na pwedeng pakinabangan. Isa pa sa mga layunin ang quality education dahil sa dami ng mga kabataang walang kakayang makapag-aral. Isa na sa mga programa nito ay ang Alternative Learning System or ALS na pinasimulan noong 2004 ng Kagawaran ng Edukasyon. Pag sinabing ALS o Alternative Learning System, programa na kung saan ito ay katumbas rin ng isang formal na edukasyon. Ang kaibahan lang, ito ay ginagawa sa iba't ibang komunidad o kaya sa mga piling paaralan. Ito ay isang di formal na sistema ng edukasyon kung saan nagbibigay ng mas magandang oportunidad sa kanila upang lumawak ang daloy ng kanilang karera at magdulot ng magandang resulta sa kanilang kinabukasan. Pangatlo, ang Zero Hunger na isa sa pinakapangunahing mahirap matamo ng Pilipinas lalo na sa nagdaang pandemya, kung saan ang sektor ng pagsasaka rin ang susi para solusyonan ang kagutuman sa bansa. Nito lamang 2020, naitala ang mataas na nagugutom sa bansa sa loob ng 8 taon na 30.7% o 7.6 milyong Pilipino ayon sa SWS survey. Para tugunan ang problema sa kagutuman, inilunsad noong 2019 ang Task Force Zero Hunger ng Administrasyong Duterte para bumuo ng National Food Policy. Yung National Food Policy really is our way of consolidating and coordinating and synchronizing all efforts under one major national policy. And the best na ginawa natin sa National Food Policy is on the 6th pillar, which is the pillar on people participation. So ibig po sabihin nito ay tinatanggap ng gobyerno ang tulong ng mga nasa pribadong sektor and non-government stakeholders. At ang pinakapangunahing layunin ng bansa ay ang no poverty, kung saan ang kahirapan ang pinakamalaking hamon. Sa huling tala ng PSA o Philippine Statistics Authority, mula 16.6% noong 2018, tumaas na ng 18.7% mula 2022 ang poverty incidence sa bansa. Nakatulong daw rito ang Fortis o Pantawid Pamilya Pilipino program ng gobyerno. Sa katunayan, naibaba nito ng 1.5% o 1.5 milyong Pilipino ang bilang ng mahihirap sa bansa ang naiahon sa kahirapan ayon sa World Bank.
Ang 4Ps ay unang na-implement noong 2008 sa ilalim ng Administrasyong Aquino. Ito ay nagbibigay ng kondisyonal na tulong pinansyal para sa pinakamahihirap na Pilipino upang pagbutihin ang kalusugan, kagutuman, nutrisyon at edukasyon ng mga batang 18 taong gulang pababa. Sa pamamagitan ng mga programa at proyekto, target ng pamahalaan na mapababa pa ng 14% ang poverty incidence sa susunod na taon. Para makamit ito, kailangang pagtuunan ng sapat at maayos na trabaho, produksyon at kapasidad ng mga sektor, lalo na ng mga agrikultura, kalusugan at nutrisyon ng mga mamamayan para sa mga higit na nangangailangan ng miyembro ng ating lipunan. Hanggat hindi ito natutugunan ng sapat na pansin, makakaasa nga ba tayo ng pagbabago? Mahalaga ang Sustainable Development Goals dahil ito'y tumutugon sa mga pangangailangan ng kasalukuyang henerasyon. Isa ito sa mga dahilan ng ating ikinabubuhay tulad ng palay na nagiging kanin na ating pangunahing pangangailangan. Ngunit dahil sa banta at epekto ng nagbabagong klima, kahirapan, kagutuman at marami pang iba tulad ng pagtaas ng presyo ng bilihin at bigas kung bakit nagkaroon tayo ng Sustainable Development Goals o SDGs sa ating bansa. Ang mga programang nailunsad ng ating barangay at gobyerno para masolusyonan ang mga ito nang sa gayon ay makamtan natin ang matiwasay at maayos na buhay. Hanggang sa susunod na linggo po para sa isa namang makabuluhang kwentuhan. Ako po ang inyong Casteyan mo, John Leo Del Mundo.